natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Vicky Mag-Usap Tayo. Ako po ay isa rin follower niya. Follower? Artista? At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan. Kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre, dito rin sa Pilipinas, para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Dela Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-Usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-Usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-isa. Ito Rizanay, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-Usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwede lang mag-usap tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-Usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat. I'll see you soon. Bahay, pero working hard ang lola. Ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magdigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana, mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon, sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong
at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Hindi ko pa rin kita. Kaliwa ka pa. Kaliwa pa. Sige pa. Taas mo yung salamin. Ayan na nga ba eh. Ayan na. Nga ba eh. Hindi pa rin. Naputol ulo ko. Ano ba yan? Anyway, hindi mali. Okay, kasi po hindi kami nakapag-set up ng maayos dahil nga sa daming ginagawa. Anyway, excuse na naman. Yun nga ba sinasabi, kung meron kang dahilan, dapat muna, sorry muna bago magdahilan pala. Litong-lito na ako sa daming isip. Anyway, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod. Again, Miss Vicky Osawa. Sarili ko, Miss pa rin. Mrs. na pala, Vicky Osawa. Mga kababayan ko, ang daming pangyayari ngayon. Kanina nanonood ako sa mga news. Di ba yung nangyayari sa Israel at Iran? Aware po ba kayo sa mga nangyayari ngayong problema dito sa mundo? Dapat alamin din po natin yan para lagi tayong get ready sa mga bagay-bagay. Wala akong boses kasi kaninang pagkagising ko, nag-tok na chika, kasama ang pamilya. Alam niyo naman, ang sarap mag-tok, di ba? Although masarap din naman ang kaibigan, pero iba ang usapan kasi pag pamilya at kaibigan, di ba? Andiyan na talaga yung hugot ng hugot pag mga pamilya. Pero pag mga kaibigan, kung anong hugot niya, good listener ka lang. Ganun ba yun? Anyway, nagpapasalamat po ako sa nag-compose. Siyempre pa, walang iba kasi si Mr. Benny Saturno, kumanta, Miss Ladin Rojas, ang ating mga besi-besi, Super Director, Brillante Mendoza, Estela Suarez, Judy Ann Santos, at siyempre, rest in peace, ang ating super solid friend, Miss Jacqueline Jose. Nag-40 days na po siya. Sabi ko, napakabilis ng mundo. Parang kailan lang, totoo ba itong nabalitaan ko o fake news to na yumaon Miss Jacqueline Jose?
Hanggang sa pati yung anak ko, talagang sabi niya sa akin, pagbukas ko, siya ang unang nag-report sa akin ng pangyayari. Sabi niya, ma, pagkagising mo, tawagan mo ko. Sabi ko, bakit kaya? Tapos andyan na sumunod-sunod na yung tawag ng mga pamilya dahil alam nila, besi-besi po natin, super solid friend natin si Miss Jacqueline Jose. Andyan na yung mga tawag na sabi niya, fake news ba ito? Ano ba talaga ang totoo? Ganun, ganito. Hanggang si tinawagan ko po, totoo pala. So 40 days. 40 days, my goodness. Parang kailan lang, parang kahapon lang. Kung isipin ko, parang kahapon lang nagising ako sa message ng anak ko hanggang sa natulala ako na totoo pala. Naiyak ako nung nalaman kong ganun na lang ang nangyari. Hanggang sa eto na makarinig ka ng ganito, ng ganun-ganito. Hindi natin alam. God knows kung ano talaga pangyayari. Pero one thing for sure, nagpapahinga na siya. No more pain. No more pain na para sa ating super actress, super joyu in Nihongo, Miss Jacqueline Jose. I'm sure lagi siya nanonood. Sabi niya nga sa akin, sabi niya, hoy, alam mo ba, kala mo hindi ako nanonood ng live mo, lagi ako nanonood sa'yo. Napapakinggan ko yung mga sinasabi mo, ha? At do you remember nung sinabi niya, tinanong ko po siya, alam mo, minsan, hindi ko na maibigay yung time ko sa ganito, sa ganito. Sabi niya, ganito yan. Siya po ang nag-advise sa akin, nagsalita, sabi sa akin na ganito gagawin mo. Sasabihin mo rin sa mga vlog mo, sa mga followers mo na meron po akong asawa, meron po akong pamilya, may dapat din ako asikasuhin. Kasi po minsan sa message, hindi kaagad kami nakakasagot. Hindi kaagad nakakasagot ang inyong lingkod o ang team. Sabihin mo sa mga followers mo, sabi niya ganun, na meron kang private life din na dapat asikasuhin. Like your husband, yung paglilinis ng bahay, paglalaba. Hindi naman ako naglilinis ngayon lately. Yan yung mga ganyan. So maunawaan nila. Hindi yung makikinig ka lang sa sinasabi nila na ano ba yan, tagal ko nang nag-message, wala pang sagot. Explain mo rin sa kanila. So that is really, really effective. Siya po ang nag-share sa akin na yun ang sabihin ko. Anyway, bago tayo magsunod sa susunod na segment, syempre pa, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Kaya pasok na po tayo sa ating buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Osawa. Kung gusto mong magbago ang hindi magandang takbo ng buhay mo, unahin mong baguhin ang pananaw ng iyong pag-iisip. Kung tutulong ka, huwag mong isipin kung paano mapupuno ang laman ng iyong bulsa. Kapag tumulong ka sa kapwa, alamin mo ang katotohanan o ang rason niya sa paglapit sa iyo. Naaawa ka, gusto mong tulungan pero hindi naman lumalapit sa iyo. Hayaan mo lang, pero laging maging bukas ang iyong mga palad kung sakaling kailangan. Huwag magdamot. Alam mo ang sikreto sa isang masayang buhay? Una sa lahat, hindi ka dapat mainis at maghinanakit. Kahit ano pa, ngiti na lang. Ibinigay ng Panginoon ang biyayang malaking halaga na inaasam mo. Pahalagahan mo, tipirin mo, pero hindi ito ang sasambahin mo. Kung ang tingin mo sa buhay ay madali at masaya, go lang, magpatuloy ka lang, at ito ay mangyayari basta laging iisipin ang mga positibong bagay. Hingin mo sa Panginoon at darating yan, huwag lang madaliin, basta lagi kang magdarasal at sumunod. Masarap kasama at kabanding ang pamilya, basta hindi nakatutok sa gadget at social media. Kung sino ka man na nagmamahal sa buhay ng may buhay, mabuti yan. Basta huwag mong pakikialaman
ang pribadong buhay nila. Anumang sakit ang ginawa ng kapwa-tao, tama, talagang nakakainis. Ngunit tao lang tayo para hindi limutin o hindi magpatawad. Kung may apoy sa puso mo at nararamdaman mo, huminto ka. Dahil kapag pinalaki mo ito, ay baka lalong magbaga at ikaw ang unang manghina. Ang kulay ng ating balat ay iba-iba, kaya kung sino ka man, ano ka man, katayuan mo sa buhay, sana hindi mo isiping ito'y pagkakaiba para mas maaliwalas kang mamumuhay at mag-iisip ng ikasasaya araw-araw. Ramdamin mo ang ganda ng umaga, ang sikat ng araw, magpapasalamat sa ating bagong biyaya at isama mo na rin ang pasasalamat kahit umulan man o dumilim pa. Kung gusto mong matuklasan ang masayang buhay sa mahabang panahon, kailangan nating manalangin at magpasalamat. Bilang tao, ating pangunawa at pagmamahal sa kapwa ay laging bitbit kahit nasaan ka pa. Walang magandang tingin sa reklamador. Ang importante ay alamin, gawin at saka sabihin kung ano ang nararamdaman. Tandaan natin na ang buhay natin ay may hangganan, pero ang pakikipagkapwa-tao ay wala. Kaya kung may galit na nararamdaman, huwag itanim dahil baka magbunga ng sakit. Ilaban mo ang sarili mo sa negatibong pananaw dahil wala't walang magandang idudulot ito. Magpatuloy para sa positibong epekto sa magandang buhay. Walang ibang sagot sa dinadalangin mo tungkol sa iyong pamilya kung mapapalihis man ng landas. Kung hindi, ang pananalangin sa Panginoon na tulungan siya papunta sa tamang daan. Hindi ka na bata para hindi mo magawang baguhin ang baluktot na damdamin at pag-uugali. Gising kapatid, bago pa mahuli ang lahat. Huwag mong hintayin na magising sa rehas ng kaparusahan at baka magulat ka na pag gusto mo nang kumawala para magbago ay huli na. Huwag magalit o magsalita ng masama laban sa isang tao kapag nakatalikod. Kapag ito ang nangyari, huminto at sabihin ito ng diretso sa tao. Malay mo, magbago siya dahil ikaw ay nagpakatotoo. Ang maling buhay mo ay hindi maaaring mabago ng kahit sino paman. Kung ikaw sa sarili mo ay hindi pinagsisikapang magbago ang iyong pananaw. Ay naku, inaayos pa rin po namin salamin. Yes, hindi. Katapat niya dapat yung ano. Hindi. Sige, mamaya na lang. Taas mo na, pakitaas na lang yung ano, salamin. Yan, nakuha din. Wala nang gagalaw Alam nyo, hanggang ngayon naisip ko kasi nagbasa muna ako ng text bago ko pinasuyo. Ayan, nakita tuloy kami sa camera. Yan po, pinaayos ko sa salamin. Kasi po dito sa studio, merong TV, may mga spotlight, etc. May camera, tapos may salamin. Kasi para makita ko yung beauty ko, kung nangyari ko, nagmamantika na ba ang mukha ko. Alam niyo yan? Kasi sa ibang studio, di ba, may makeup artist, meron talagang gawa. Dito po kami, one-on-one talaga kami. One-on-one talagang ikaw, bahala ka sa buhay mo o kaya tanong ka na lang. Anyway, pasok naman po tayo ngayon sa mga bali-balita. Onegaishimasu. Ang Universal Studios sa Osaka ay magdodoble ng mga dayuhang empleyado sa pagtatapos ng taon. Hinahangad ng operator ng Universal Studios Japan sa Osaka na doble ng bilang ng mga dayuhang empleyado nito sa pagtatapos ng taon upang palakasin ng mga serbisyong multilingual sa gitna ng tumataas na bilang ng mga papasok na turista. Nilalayon ng USJ LLC na kumuha ng 200 katao mula sa ibang bansa tulad ng South Korea at Taiwan
para sa isang taon sa mga programang holiday sa pagtatrabaho. Nagpapahintulot sa mga kabataan na bumisita at magtrabaho sa mga kasosyong bansa at rehiyon. Noong Enero, humigit kumulang 180 dayuhan ang nagtatrabaho sa sikat ng amusement park sa kanluran ng Japan, sinabi ng operator ng park. Ang bilang ng mga dayuhang bisita sa Japan ay tumalon higit sa 6 na beses mula sa nakaraang taong hanggang 25.7 milyon noong 2023, sa likod ng pag-alis ng mga paghihigpit sa hangganan ng may kaugnayan sa COVID-19 at mahinang yen. Ang kumpanya ay magre-recruit ng mga dayuhang mamamayan na nagkakatugon sa ilang mga pamantayan tulad ng mga kasanayan sa wikang Hapon sa pamamagitan ng mga pansamantalang ahensya na kawani upang magtrabaho sa mga kainan sa park sa ngayon. Nagsagawa ng briefing session ng kumpanya sa Taiwan noong December, habang ang mga online session na nagtarget sa mga tao sa South Korea ay ginanap din noong huling bahagi ng March. 9 na manggagawa mula sa Taiwan ang nakatanggap ng pagsasanay sa trabaho noong nakaraang buwan kung paano maglingkod sa mga customer at gawain ng iba pang mga tungkulin sa restaurant. Nagsimula sila magtrabaho noong huling bahagi ng March pagkatapos dumaan sa mga karagdagang session ng pagsasanay at pagmamasid sa mga operasyon sa Super Nintendo World, isang lugar na partikular na sikat sa mga dayuhang bisita. Ang mga empleyado ng Hapon ay may dalang mga kagamitan sa pagsasalin, ngunit nagpa siya ang operator ng USJ na ang mga dayuhang manggagawa ay kinakailangan upang itaas ang antas sa kasiyahan ng mga bisita mula sa ibang bansa. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Patuloy ang paglabas ng mga OFW. Ang mga kamakailang anunsyo ng Department of Migrant Workers na ilang bansa sa Europa ay naghahanap ng higit pang mga overseas Filipino workers ay naglalarawan ng problema sa kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Sa isang media briefing, pinangalanan ni DMW Undersecretary Patricia Ibon Kaunan ang Czech Republic, Austria, Hungary, Finland, Denmark at Portugal bilang mga bansang nagpahayag ng interes sa pagkuha ng mas maraming OFWs. Sinabi niya na mayroong mataas na pangangailangan para sa bukod sa iba pa, mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, tagapag-alaga, manggagawa sa bahay, kasambahay, manggagawa sa mga trabahong may kinalaman sa turismo at mga barista. Ayon kay Kaunan, noong nakaraang taon, 2,000 OFWs ang nagtatrabaho sa Czech Republic habang 6,000 ang na-deploy sa Hungary. At ang mga bansang ito ay humanga sa performance ng ating mga manggagawa sa kanilang mentality at attitude. Kakulangan ng mga oportunidad sa trabaho, sinabi rin niya na humigit kumulang 10% o $3 billion na $37 billion na ipinadala ng OFW sa Pilipinas noong nakaraang taon ay maaaring may ugnay sa mga OFW na nakabase sa Europa. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pinay hinatulan sa Arizona dahil sa tanghang lasunin ng asawa. Si Melody Johnson, 40, ay humarap sa kamakailan sa Superior Court sa Arizona kung saan inamin niya ang pagtatakhang lasunin ang kanyang asawang si Robbie Johnson, isang miyembro ng US Air Force, sa pamamagitan ng paglalagay ng bleach sa kanyang kape. Ang pagtatangka na naganap sa bahay ng mag-asawa sa Tucson, Arizona ay nakunan sa isang security camera na naka-install mismo ng biktima ayon sa mga record ng korte. Ang biktima, ayon sa talaan ng kaso, ay matagal na naghinala na nilalason siya ng kanyang asawa, dahilan upang maglagay ng surveillance system sa kanilang tahanan. Ang footage na ipinakita ng mga investigador laban kay Melody ay nagpakita sa kanyang pagbubuhos ng bleach sa coffee maker ng kanyang asawa noong Hulyo 16, 2023, mula sa isang container na nakuha niya mula sa laundry. Sa pagharap ng ebidensya sa mga otoridad, agad na inaresto si Melody at kinasuhan ng tangkang pagpatay. Kalaunan ay gumawa siya ng plea deal sa korte kapalit ng pinagbabang sistensya. Ang mag-asawa na may isang anak ay sumailalim sa mga paglilitis sa diborsyo, sabi ng isang ulat ng Newsweek. Sinabi ng biktima na ang motibo ni Miredo ay maaaring makakuha ng mga benepisyo para sa kanyang sarili mula sa US Air Force. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Vicky Osawa, 600 pirasong melon ninakaw sa taniman. Ibaraki, Hokoto City. Ayon sa news na ito, 3 greenhouses ng farmers sa nasabing lugar ang pinasok ng mga magnanakaw at tinangay nito ang mahigit 600 pirasong melon na malapit sa anihin. Napansin ng farmer na lalaki age 52 years old na nawawala ang mga bunga ng kanyang pananim noong April 5 ganap ng 7 a.m. na pasukin niya ang kanyang greenhouse. Meron siyang 30 greenhouses at 3 dito ang pinasok ng mga magnanakaw at tinangay nila ang mga bunga ng umabot sa mahigit 60 lapad. Ang greenhouse
niya ay walang lock. Pinaghahanap sa ngayon ng mga pulis ang mga magnanakaw. Ay, grabe ang mga bali-balita. Ano? Biro nyo, 600 milyon ninakaw sa loob ng greenhouse niya. Sa Ibaraki, Ken. Nalaman niyo po yung mga taga-Ibaraki. Ay, teka, naayos ko lang yung hikaw ko. Biro nyo, 600. Sino naman kukuha? Bakit? Paano kayo nakukuha? Kasi nasa greenhouse na siya. 600 ang nakuha nilang milon. Paano yun? May truck sila, di ba? Kasi hindi mo naman makukuha yun, 600 pieces yun, ano? Para ganun na lang na hakutin yun. Nakakalungkot. Nadami po mga balita ngayon. Marami rin po tungkol sa mga kababayan natin ng mga insidente na mga pangyayari na minsan ang masasabi ko nga po, pag halimbawang uminom po tayo, ilagay po natin sa tiyan, huwag sa isip. Dahil minsan, pag nilagay mo sa isip, talaga andyan yung masasuffocate ka. So, mga problema ngayon dito sa Japan, minsan nga nasabihin, mata Pilipinjing ka, nakakahiya. Pero nakakayama, minsan, hindi naman natin alam kung ano talaga ang rason, di ba? Pero hanggat maaari, sabi ko nga, minsan nasi-share ko, kung mainit ang ulo mo dun sa isang tao, pasok ka na lang sa kwarto mo o ano mo na lang, labas ka na lang ng bahay mo. Kasi minsan, nagdidilim ka talaga sa sobrang inis, sa sobrang galit. Pero what's the use? Lalo na mga 20 anyos minsan, di ba? Magulang nila o kung sino, ginagawa nila, may ginagawang hindi maganda. Ano na magiging future mo? Di ba? Hindi ka naman isinilang o hindi ka naman pinapunta sa Japan para gumawa ng krimen. Di ba? Sinilang tayo dito para sa sarili din natin at para makatulong sa community. At pumunta tayo dito sa Japan para magtrabaho at makatulong naman sa pamilya. Pero kung mang nangyayari mga ganong problema, para bang, anak, hindi naman kita pinalaki ng ganyan. Pero minsan kapalaran nga raw, sabi nila. Walang magagawa. So, yan po ang ating mga bali-balita. Ngayon naman po, pasok na tayo sa ating commercial. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo. Alam niyo, kanina pa ako dito naloloka sa ano ko yan. Sa scarf. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung ilalagay ko ba sa leeg ko, igaganon ko ba, lalagay ko sa ulo. Kanina pa ako ikot ng ikot dito. Ano bang dapat gawin? Kasi masyadong fail ata ang suot ko. Nilagay ko ngayon sa buko, nahulog lang. Sa ulo naman, para naman akong ano. Anyway, tama na nga. Ayoko na nga mag-arrange pa. Ang pasok ba tayo sa commercial muna? Ay, onegaishimasu. Nahulog pagkakaroon. Japan Custom. Ano-ano ang hindi pwedeng ipasok sa Japan? Kailangan mo magsagawa ng ilang mga pamamaraan sa customs na isang mahalagang bahagi ng pagpasok at pag-alis sa bansa. Sasagutan natin ang mga katanungan. Magkano ang maaaring dalhin na isang pasahero na walang bayad o duty-free? Ano ang mga pamamaraan para sa mga binili sa mga duty-free na tindahan? Anong mga uri na artikulo ang ipinagbabawal o pinaghihigpitan ng batas?
Itong custom guide ay makakatulong para mapabilis ang iyong custom clearance. Number 1. Kinakailangan kang gumawa ng listahan na deklarasyon tungkol sa iyong mga dala. Kailangan mo mag-submit ng isang kopya sa custom declaration form sa isang custom inspector. Kailangan ng custom declaration form kapag mayroon kang unaccompanied baggage o bagahe na hindi kasabay ang may-ari sa isang eroplano. Custom declaration form ay makukuha sa eroplano o sa custom inspector area ng airport. Mas nare-rekomenda ng Japan Custom na mag-submit ng declaration online para mas mabilis ang proseso. Number 2. Green and Red Channel System. Pumili kung green or red channel. Ang green channel ay para sa mga pasaherong walang dalang goods or goods na walang dapat na bayaran duties o tax na hindi napapailalim sa mga pagbabawal o paghihigpit sa pag-import. Ang red channel ay para sa lahat ng bumibisita. Ang paraan ng pagbabayad ng duties at tax ay sa mobile application, credit card o cash. Kapag ang halaga ng dueable goods ay lumagpas sa 300,000 yen, formal na pamamaraan ng customs clearance ay kinakailangan. Mga exemption. Ang mga personal na gamit at unaccompanied baggage for personal use ay walang babayaran duties at tax basta hindi lalagpas sa allowance. Kung mayroon kang personal na gamit at unaccompanied baggage, sila ay pinagsasama-sama ang bigat. Mga personal na epekto at kagamitang profesional, damit, toiletries at ibang personal na gamit, kasama na din ang profesional na kagamitan na gagamitin sa pananatili sa Japan, ay walang babayaran duties o tax kung ito ay gagamitin lang pang personal at hindi pambenta. Narito ang pinapayagang alcoholic beverage at tobacco products. Alcoholic beverage, 3 bote na may 760 ml kada isa. Tobacco products gaya ng sigarilyo, pwede lang ang 200 piraso. E-cigarette, 10 piraso. Tobacco, 50 piraso. Pabango, 2 ounces. Kapag ikaw ay lumagpas sa duty-free allowance, may karagdagang bayad based sa customs duty rate. Alcoholic beverage mula 200 to 800 per liter depende sa klase ng alak. Tobacco products mula 15 to 50 yen depende sa klase ng tabako. Maaari ka magbayad sa custom duties o tax sa mga sumusunod. Mobile application gaya ng AllPay, LinePay, PayPay at WeChat Pay. Credit card payment gaya ng Visa, Mastercard, JBC, American Express at Diners Club. Unaccompanied baggage. Dapat magsumite ng 2 customs declaration forms. Sa oras ng iyong pagdating, ang isa ay ibabalik sa iyo na may certification seal ng isang custom officer. Ang pagdeklara ng iyong bagahe ay kailangan upang makakuha ng tax exemption. Ang nasasabing baggage declaration ay dapat hawak mo sa loob ng 6 na buwan ng iyong pagdating at ito ay dapat ipakita sa oras ng pagkuha ng bagahe. Kung ang mga bagahe ay ipinadala sa pamamagitan ng carrier, ito ay dapat mong ilista sa declaration form at dapat lagyan ng salitang unaccompanied baggage ang iyong parcel. Pera. Walang limitasyon sa kabuuang halaga ang maaaring dalhin paglabas ng Japan. Pero, kung magdadala ng pera na lalagpas sa 1 million yen o 90% na purong ginto na hihigit sa 1 kilogram ang timbang, kailangan magsumite ng declaration sa customs, kasama ang Japanese o foreign currency, mga cheque, kasama ang traveler's check, promissory notes at mga securities. Mga bagay na ipinagbabawal. From entry. Ang mga sumusunod ay hindi ipinahihintulutan ng batas. A. Opium, cannabis, magic mushroom, at iba pang narcotic drugs at iba pang panggamit na paghitit ng opium.
mga stimulant kabilang ang Vicks inhaler at Sodabed. Psychotropic substance. Hindi kasama ang mga itinalaga ng Minister of Health, Labor of Welfare Ordinance. Mga itinalagang substance maliban sa mga pinahintulutan ng import gamit ang paggagamot. B. Mga barel, pistol, rifle, machine gun at iba pa. Mga bala at bahagi ng baril. C. Mga pampasabog, dinamita, pulbura at iba pa. D. Mga materyales para sa sandatang kemikal. E. Mga metrobyong gamit ng bioterrorism. F. Mga peke, binago o imitasyong barya, perang papel, banknote o securities at credit cards. G. Mga aklat, guhit, ukit at iba pang artikulo na maaari makapinsala sa kaligtasan at moral ng publiko. Malalaswa o immoral na materyales, halimbawa, pornografiya. H. Child pornography. I. Mga kalakal na lumalabag sa intellectual property. Mga bagay na hindi pinahihintulutan ipasok, mga bagay na hindi pinahihintulutan ipasok ng batas. A. Mga halaman at hayop ay dapat iharap sa quarantine inspector para sa quarantine inspector bago ang custom examination. B. Gamot, kosmetiko, at iba pa. Mayroon paghihigpit sa dami ng pagdadala ng personal na gamit. Halimbawa, internal medicine. Ang pinapayagan lamang ay gamit sa loob ng 2 buwan. As a general rule, external medicine 24 pieces o mas kaunti bawat isang item. Cosmetic 24 pieces o mas kaunti bawat isang item. Gayunpaman, ang mga maaari magdulot ng pinsala sa kalusugan ay hindi pinahihintulutan ng anumang kanilang dami. C. Walang sino man ang magdadala ng hunting guns, air guns, espada at iba pa sa Japan na walang pahintulot. Maraming salamat po. Isa po ako sa Team Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Miss Amy. Yan po ang ating balita tungkol sa custom declaration sa Japan. Yan po ang mga rules sa mga quarantine dito sa Japan. Ngayon, kung may mga bago pong rules, pwede naman po kayo pumasok sa Japan quarantine. Japan quarantine tungkol sa mga bago. Kaya kung halimbawa, may bala kayong dali ng mga item na ganito, pumasok lang po kayo sa homepage ng Japan quarantine or either tumawag po kayo sa kanila. Tumawag po kayo sa Japan quarantine and then sabihin nyo ganito, ganito, para malaman nyo po kung po pwedeng ipasok o kung anong dapat gawin sa mga dokumento na kakailanganin para maipasok nyo. Kasi po, meron po sa YouTube na napanood po namin ng hubby ko na nagulat kami kasi ang dami niya dalagang saging. Ang siguro yung maleta niya, 2 maletang malalaki na punong-puno ng saging. Tapos nagulat kami, pinayagan. And then, in-explain po sa YouTube na meron siyang proper documents na pwedeng ipasok yung banana rito. Ibig sabihin, kukuha po ng proper document na approved sa quarantine sa Pilipinas. Halimbawa, galing po kayong Pilipinas, dadalhin nyo rito sa Japan. Meron pong quarantine doon sa Pilipinas. And then, kung halimbawa, pang pauwi kayo ng Pilipinas at iniisip nyo na magdala dito ng mga gusto nyo ng mga favorite yung pagkain na alam natin bawal, meron po sa Pilipinas sa arrival area na quarantine office. Kunin nyo lang po yung telephone number doon para malaman nyo po kung ano ang mga dokumento na i-prepare nyo para maipasok nyo ang gusto nyong ipasok na mga pagkain o kung ano man. Meron po palang mga approval yan. Meron po palang mga pwedeng ipasok dito basta kumuha lang kayo ng proper document. Ang isang pagkakaalam ko po, dapat merong proper license tungkol sa business. Kung business yan, proper license of course. Tapos yung tungkol naman sa quarantine, i-double check nyo po kung halimbawa for private use or for personal use at saka yung business.
para malaman nyo po. And then kung meron po kayong mga documents na approval from the quarantine ng Pilipinas din, maski bit-bit nyo yan dito, pakita nyo yung documents, approve po sa kanila yan. Hindi ko lang po na double check kung halimbawa kailangan na Nihongo or English, kung okay na. Pero I think immigration naman nowadays, ang English, ina-approve nila eh. Even the immigration is sinagawa, yung mga birth certificate. Before, used to be, kailangan translate mo. Nowadays, maski hindi i-translate, pwede naman pong ipasok yung mga documents ng mga birth certificate. So sa quarantine rules po, para kung anong gusto niya ipasok sa Japan, meron po, i-check niyo po muna sa Japan, and then i-double check niyo pa rin po sa Pilipinas kung ano mga kakailanganin. Para hindi hassle at hindi tayo ma-penalty at ma-blacklist dito sa Japan. Okay, ngayon po gusto kong batiin si EJ, ang ating super little princess, si Ling Chang. I was with her a couple of days, and you know what? Nabigyan siya ng bonus na goseng yen. Binigyan siya ng bonus dahil napaka-brave niya. Nandun kami sa bahay, andun din siya ng evening, nagiinom kami. And then, she was selling item. And then from there, meron pong isa tayong super family, kapamilya na nagbigay sa kanya na in cash. O diba? Yung bata tuwang-tuwa. And you know what happened? Yes, the other night po kasi yun. Yesterday, we went to Treasure Factory, Hard Up, mga ukay-ukay dito sa Japan. At dala niya yung perang binigay sa kanya. At marunong siyang mamili. Talagang bibili lang siya ng talagang talagang worth na bibili niya mga 300, 500, hindi siya yung basta gastos ng gastos. Kaya tuwa kami sa kanya na very masyado siyang magaling mag-entertain, marunong umarte. Honto Ling Chang, EJ, ang talagang pangalan niya po, EJ, Erich Jane. Erich Jane, hello! How are you? Kamusta ka na? Pa-comment naman, kamusta ka dyan? Thank you so much for being with us since pagkapanganak naman, di naman. Since 3 years old, nandito na po siya sa atin. Kasi 7 years na po ang ating mag-usap tayo. From the start, andito na siya. Mula nang maliit siya, kung mapapanood niyo po yung 7 years ago namin na mga palabas, andyan talaga siya. Every week, andyan siya talaga na meron siya mga bagong pinapakita, siya mismo ang gumagawa. Mga drama niya, mga dancing niya, mga singing niya, mga photo clips niya, etc. Honto EJ Subarashi. Honto Mike. Keep going. Baka mas maging million viewers sa YouTube. Kung continuous mo yan, iha. Naintindihan mo ko? Although marunong po siya magtagalog, si EJ, konti, more on Japanese po siya. EJ and her mom, thank you, hello. I hope nanonood sila. Okay, ngayon papasok na tayo sa ating osusumi. Hindi ko po nasabi kanina yung osusumi ko. Ang osusumi ko po ngayon is ganito. Tanggalin ko yung aking salamin, hindi ko kita gano. Meron po ako napanood sa internet. Para daw tayo, lalo na sa age natin. Diba? Age, kung sino po yung kaedad ko. Hindi ko nababanggit ang edad ko. Meron pong massage para itong mga, kesa magpapabotox-botox tayo, meron pong mga massage na ganon. Gagawin mo, hawak mo yan, and then hahablutin mo pataas. Ako, tatanggal ang makeup ko. Joke. Ayan. Di ba mula rito, ito. Nakikita niyo po yan. Itataas po natin yan. Andito lang dong steady yung kamay mo. Ngayon, ito naman yung itataas mo naman papaganon. Tanggal ang makeup ko, ganyan. Siguro po mga 3 minutes, steady mo yan ganyan. Basta kailangan banatin mo siyang mabuti. Banatin mo siyang mabuti, dalhin mo rito, hawakan mo, steady lang dyan, and then banatin mo rin dito. Steady lang dyan. Yan, nakabanat siyang ganyan, nakuha mo yung balat. Steady lang, mga 2 minutes, 3 ganyan. Matagal-tagal din yun, ha? Alam niyo, hindi naman kailangan siguro every 3 days. Nasa sa inyo po yun. Pag sa gabi, syempre nagtututbrush tayo bago matulog. Kung masasanay kang ganyan, medyo yung mga double chin natin, marirelax natin. Yan. Isa po yan. Banat ganon, banat dito, taas. Pwede pong paganyan. Yan. Iaangat mo yan.
Kaya nakita ko lang po yan nung isang araw, kaya tatry kong gawin. Tingnan natin kung magkakaroon ng effect sa akin. Pero I think it's good, it's really good. Kasi kesa magpa-botox ka, minsan nakakatakot din naman. Although sabi nila wala naman daw masama sa botox. Yan po. Diba? Kasi shoganay eh. Pag tumatanda talaga tayo, bumabaksak na yan. Babaksak na yung mata mo, baksak na dito, yan, baksak yan. Kaya isa pa po ito, itong chin natin. The other day ko lang nakita ito, kaya huwag niyo muna akong paghanapan, ba't kayo po double chin kayo? Ganyan po. Yan po ang aking osusume, isa rito, pataas, pataas, ganyan. And then hawakan niyo po. Na-try ko po siya nung isang gabi, 2 minutes. Not bad. Kaya lang, alam mo yon, sana may mapansin. In 1 week, tingnan po natin next week kung anong mangyari sa mukha ko. Yan po ang aking osusume for today. Ngayon, papasok na tayo sa 3 segment. Ang unang segment po niyan is Listen and Learn, Little Princess si Lin Chang, at ang chismis, Chika Talk po. Onegaishimasu. Magandang umaga po. Ito ang naman ang ating mga regulasyon sa Pilipinas tungkol sa Internet Access in Public Places Act. Ito po ay nagdunumero na Republic Act No. 10929, Free Internet Access in Public Places Act. Ang Department of Information and Communication Technology, DICT, sa pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation, DOT, at iba pang kinaukulang stakeholder, ay dapat tiyakin na ang libreng internet ay ibinibigay sa mga terminal ng transportation, istasyon, hintuan, rest area at rural terminals. Ang mga may-aring operator o mga administrator ng naturang mga establishmento ay dapat danap na tiyakin ang mabilis at mahusay na pagpapatupad ng probisyong ito. Ang DOT sa pakikipag-ugnayan sa DICT, LTFRB, DOH at Philippine Ports Authority at iba pang kinaukulang stakeholder ay dapat sa loob ng 60 araw mula sa bisa ng batas na ito ay makakasamang ipahayag ang mga kinakailangang implementing rules and regulation upang maisakatuparan ang mga probisyon ng mga batas na ito. Yan po ang ating bagong batas inilabas ng Republic Act No. 10929. Yan po ang ating Free Internet Access in Public Places Act. Maraming salamat po. Chika Talk for today. Catherine Bernardo, Alden Richards, sweet moments humahatak sa galit ng Aldab fans. Maari nagpadala ng malaking kilig si Catherine Bernardo at Alden Richards sa mga fans sa kanilang interactions sa surprise birthday dinner ng actress. Ngunit labis itong ikinagalit ng ilang hardcore na tagahanga ng Aldab.
na hanggang ngayon nakatutok pa rin sa romance ng actor sa dating love team Maine Mendoza. Ang album ay isang portmanteau na pangalan ni Richard at Moniker ni Mendoza na Yaya Dub. Sa hit na segment ng kaloserye nang inilagay ng noontime show na Itbulaga noong 2015. Napakaganda ng kanilang pagtatambal kaya ang kanilang mga tagahanga ay bumuo na isang fans club. Ang ilan sa mga miyembro ay talagang naniniwala na ang kanilang pag-iibigan sa screen ay totoo. Na-bomb cut din matapos na masta ni Alden Richards si Catherine Bernardo gamit ang bouquet ng plum roses at regalo mula sa isang fresh luxury crystal brand. Nagkomento ang mga tagahanga ng ADAP sa social media tungkol sa kanilang pagkadismaya sa kapuso actor, habang ang ilan ay inakusahan pa si Bernardo na walang respeto sa sarili. Maraming ADAP fans ang umaasa na magbabalik ang pagpapares ni Richard at Mendoza, habang iba ay nagsasabing wala silang pakialam sa makikipagkaibigan ng una kay Bernardo. Noong 2009 noong pinagbulaan ni Richard at ni Mendoza na ngayon ay happily married na sa actor-politician na si Arjo Atayde sa maraming pagkakataon na hindi sila hanggang 2015 kailan man kasal o nagkaroon ng isang love sa social media kung saan inamin pa ni Richard sa isang panayam noong Enero 2024 na siya ay napagod na sa pagtugon sa mga rumor mongers noong taon din yan. Ibinunyag ni Richard na nagkaroon siya ng heart-to-heart talk kay Mendoza bago ito kasal kay Atayde noong Hulyo 2023, kung saan sinabi nito sa kanya ang lahat ngunit piniling huwag ibunyag ang mga detalyeng ng kanilang pag-uusap. At yan ang ating chika talk for today. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita. Bahanda mag-settle down. Sa kabila na hindi pagkumpirma ng kanilang relasyon, tinubunan ni Piolo Pascual ang posibilidad ng muling buhay ng kanilang pag-iibigan ni Shaina Magdayo. Ngayon nakatakda na sila magkatrabaho sa isang bagong serye. Sinabi na aktor na mas nakatutok siya sa pakikipagtrabaho sa actress kaysa sa pakipagtumo sa kanya tungkol sa mga personal na bagay. Binigyan din ni Piolo na kung may mangyayaring man sa pagitan nila ni Magdayo, wala siyang balak na ipahayag ito sa publiko dahil mapigita lamang ito ng mga tao. Nang tanungin naman kung kailan siya willing mag-settle down, sumagot si Pascual na priority niya ngayon ang kanyang trabaho dahil layunin niya magbigyan ang kanyang fans ng quality content. At yan ang ating mga chika top for today. Cameron Diaz inihayag ang kapanganakan ng kanyang unang anak na lalaki. Inihayag ni Cameron Diaz ang kapanganakan ng kanyang unang anak na lalaki, si Cardia Madden, sa edad na 51. Ang Hollywood actress na pinakasalan ang Good Charlotte guitarist na si Benji Madden, 45 noong 2015 ay nagsiwalat ng balita ng kanilang pangalawang anak sa isang pinagsamang Instagram post. Ang mag-asawa na ikinasal sa isang intimate na seremonya sa kanilang tahanan sa Los Angeles pagkatapos mag-date ng 8 buwan ay tinanggap ng isang anak ng babae, si Radix, noong December 2019. Si Diaz na nagbida sa mga pelikula kabilang ang Charlie's Angels at The Holiday ay nakataknang lumabas sa paparating na Netflix comedy na Back in Action kasama si Jamie Foxx pati na rin ang outcome na Apple TV Plus kasama si Keanu Reeves. At yan ang ating mga chika talk for today. Dominic Roque, wallpaper pa rin si Bea Alonzo. Nabuki ang actor na si Dominic Roque matapos mag-selfie at nakita ang kanyang wallpaper sa cellphone. Kita kasi sa kanyang phone na si Bea Alonzo pa rin ang nakalagay sa wallpaper nito, na nakatanggap naman ng sari-saring reaction mula sa mga netizen. Anila, baka nagpapapansin na si Dominic dahil unti-unti nang nawawala ang kanilang pangalan sa mga tabloids. Nagpapaawa effect pa rin daw ito para ang panigan ng publiko matapos ang kanilang hiwalayan. Ngunit nabatid na may mga bari-barita nagkaayos na ang dalawa, kaya't baka isa na ito sa mga senyalis na muli nilang inaanunsyo na itutuloy na ang kanilang kasal. At yan ang ating chika talk for today. Sa isang eskwelahan, isang bata ang na-late sa pagpasok. Oh, ba't ngayon ka lang? Ba't late ka ngayon? Sorry po, ma'am. Kasi po may kasabay ako na nawalan ng 500 pesos. Eh ano ngayon? Tinulungan mo? Kaya ka ba na late? Hindi po, ma'am. Eh anong ginawa mo? Inapakan ko po yung 500 pesos hanggang sa makaalis siya. Alam nyo ba kanina pa kami tawag ang taga? Hindi kasi,
Alam niyo po ba, kasi ganito yun, sabi nila sa akin, pag pumlakpak ako, dun muna sila papalakpak. Eh, magsasalita sana nga ako, nakita ko may nakagano kamay, kailan pumalakpak na ako. Kasi po marami kaming mga yung director namin medyo, naging serious siya sa camera eh. Alam niyo ba, marami kaming grupo ngayon dito. Andito si Tom and Jerry. Oo. Andito naman si Mickey Matt. Si ano po yun, aming director. Mickey Matt yan. Okay. Napanood niyo po ang mga natin, listen and learn. Alamin din po natin ang mga napangyayari sa mga law sa Japan, sa Pilipinas. Dahil yan po ay lagi natin ibabalita. At nakita niyo rin po si Lin Chan, di ba? Ang cute-cute, ang galing-galing. Siya lang po ang gumawa nung wala nang iba. Wala nagtuturo sa kanya. Idea niya talaga yan. At syempre, andun din ang ating mga chika. Di ba? Naku, si Piolo Pascual. Ilan taon na ba si Piolo Pascual? Hindi pa rin siya magsesettle, mag-asawa. Di ba? Ano ba chika kay Piolo Pascual? Ang gwapo-gwapo nun, di ba? Anong chika nyo? O ayaw magsalita. Kasi SNS baka mabas. Di ba? Pero alam mo na siya kako dun sa bahay na bago ni Cathy. Oo, grabe, may slide. Di ba? Ano to, di ba? Si Michael Jackson, palibasa, ang pagkakaalam ko, hindi kasi siya nakapag-enjoy ng kabataan niya, kaya yung bahay niya parang Disneyland, di ba? Eto naman si Catherine, may slide yung bahay niya. So, ibig sabihin, siguro bata pa lang to, mahilig siya sa slide. Kaya lang, ang talo mo, Miss Catherine, ngayon bata ka, paano pagtanda? Hindi na pwede mag-slide, di ba, pag matanda? Paano yun? Pero ang cute ng bahay niya. Pwede rin ba? Okay, pakita na po natin si Miss Hussein. Bigyan natin ako. I-welcome natin, Miss Hussein. Makikita niyo po ngayon. Ayan, palakpak. Ayan po, kasama na natin si Miss Hussein dito sa ating live. Miss Hussein, ano masasabi mo dun sa bahay ni Miss Catherine Bernardo? Ako nagandahan ang ganda ng house niya. Kaya lang, may slide. Naisip ko, kung ako yan, pagtanda ko, paano na itong slide? Sa mga anak niya o sa apo niya o ano? Ano sa tingin mo? Sa palagay ko naman po, hindi lang para sa kanya yon. Siguro, itong pinagawa niya yon, inisip pa rin niya yung pamilya niya. Hindi naman siya lang, may pamilya pa rin siya. No, ibig sabihin hanggang apo-apuhan, ano? Nasa kanya na po yun. O nga naman. Tanungan natin, pag nakausap ko si Miss Catherine, di ba? Pero yung mga love story, natutuwa ako sa mga love story ngayon. Nagbebenggahan na naman daw si Dominic at si Bea Alonso. Dahil naghiwalay na sila, di ba? Hiwalay na sila. Yes, oo, before, naghiwalay na sila. May mga issue kasi na hindi maganda para kay Dominic. Oo, pero alam mo yung past is past, di ba? Para sa akin, past is past. Pero siguro hindi yun ang, para sa akin, hindi yun ang, no, Mike? For Susan, okay. Thank you. Yung director, nanonood ang kanyang are you working or not? 50-50, kasi siya 50-50 din eh. Anyway, yon. Marami pa akong gusto itanong sa mga chika-chika ngayon kasi nakakatuwa rin pala pag-usapan ng mga showbiz. Si Bea Alonso at si Dominic, medyo nagagano na naman sila. At meron din yung isa, sino ba yun? Si Padilla, tsaka hiwalay na rin, di ba si Catherine? Meron siya ngayon si Arden. Mga manliligaw po. Mga manliligaw. Hindi pa rin sila. Hindi pa naman daw. Pero sweet, ha? Yes, ganun. Oo. Sa bagay, ang hirap ng showbiz life, Kaya ayoko mag-showbiz joke. Anyway, pasok na po tayo bago tayo magchikahan at mabash dito tungkol sa mga artista. Nagchichika na kami tungkol sa... Nagiging issue na rin sa isip ko ngayon, sa puso ka mga showbiz. Kasi pala, na-feel ko, pag nakikinig ka rin ng mga showbiz chismis, not only in Japan, not only in the Philippines, Hollywood, maganda rin. May brain, parang nabibrain, open yung brain mo. Diba? Kaya nafe-feel mo na, kung ako kaya si Gloria Estefan, kung ako kaya si Jennifer Lopez, ano kaya mararamdaman? Jennifer Lopez, di ba bongga po? Nakita niyo yung body niya, no? Pero very sensitive siya. One thing I like, nabasa ko sa kanya, sa bahay niya, meron isang rules siya. Kung nabasa niyo po ito sa internet, isa lang ang rules daw na napakaipit para kay Jennifer Lopez. Kahit sino pa ang tumira, okay lang sa kanya.
Kahit sinong pumunta, okay lang sa kanya. But one thing, kung ano yung ininuman mo, kung ano yung kinainan mo, kailangan ugasan mo. Ayaw niyang may mga kalat sa ugasan. Aba, sabi ko, bongga to. Kaya tutoy, pinag-aaralan ko rin gawin yun eh. Anyway, pasok na po tayo sa mga Q&A bago tumagal ang gabi. Ay, hindi pa pala gabi, no? Okay, pasok na po tayo sa unang question. Hi, Miss Hussein, kamusta ka na? Yes, mabuti naman po, Miss Vicky. O, di ba kitang-kita? Hi, Miss Hussein. Okay, pasok na po. Mrs. niya, andito rin yung Mr. Sumisigaw. Mrs. ko yan. Okay, Miss Hussein, ano po ang unang balita natin? Question. Para po sa ating unang katanungan, ito po, Miss Vicky. Yes. Na-deport po ako September 2007. Giso Kekon. Oo. May asawa po ako ngayon. Kinasal kami noong December 2017. Sa Pinas? Yes po. Yung anak po namin is 13 years old na. Kasama ko dito sa Pilipinas. 7 years old na po yung anak ko nung magpakasal kami. Kasi inayos nga po yung reko ng asawa ko sa dati niyang asawang Japanese. Mula po 2018, nag-a-apply ako ng eligibility. Pero deny pa din po. Last year po, hindi na po ako nag-apply. Sabi po ng tita ko, mag-message daw po ako sa inyo. Baka po matulungan ninyo ako na maiayos ang pag-a-apply ko ng eligibility. So, ibig sabihin, may record kasi siya ng Giso Kekon, means imitation. Imitation Kekon, na meron siyang record. Kailangan po na-clear na yung imitation niya, napauwi siya, di ba? Yes po. And then, may anak sila talaga. Yes po. Anak nila yon. Anak niya, ingay, nagsasalita ako. Directress. Anyway, yung keko niya na, yung imitation keko niya na, iayos niya na. And then, meron siyang asawa ngayon. Nagpakasal ulit siya. Pilipino. Pilipino na. Yung Nasa Pilipino. Pilipinas sila. Nasa Pilipinas sila. Ano yung eligibility na apply niya? Parang nung may asawa pa siya, nag-a-apply na siya ng eligibility. Hanggang sa yung fake visa niya, fake marriage niya, pinipilit pa rin niya ituloy na mag-apply ng eligibility. Pero may asawa na siyang sa Pilipinas at may anak na sila. Parang confusing, ate, yung problema mo. Meron ka ng asawa. Anong i-apply mong eligibility? Since yung imitation keko mo natapos na. So, anong magiging eligibility? Yung bata po ba anak ng Hapon? Yun ang pwede kong maisip na eligibility mo. Hindi ko makuha ng ang talagang question. Ang question niya is gusto niya pa rin mag-apply na eligibility since nahuli siya na imitation kekon. And then now, meron siyang anak doon sa Pilipino. Yung batang yun, anak ng sa Pilipino. Pinas, opo. So what is, ano po ang kailangan yung COE? Yun po ang tanong doon. Ang tanong niya, gusto niya pa mag-apply ng COE. Dahil lagi siya nadi-deny. Ma'am, medyo mahirap po atang sagutin to. At hindi ko talaga masasagot. Kasi po, ang question din is, ano ang magiging reason nyo para magkaroon ng COE? Ano ang isa po, kung yung bata, anak ba ng Hapon? O yung Hapon, gusto ulit kayong pakasalan. Di ba? Hindi na kasi, asawa mo na, Pilipino iha eh. Pwedeng i-private, private mo na lang ako talagang kasi medyo, hindi ko complicated yung yung question, i-argument Ganun na lang po, full story po ibigay nyo sa amin. Ano nangyari talaga? Kasi wala akong makitang reason para mabigyan ka ng COE. Although hindi ako immigration, pero anong ina-apply mo? At sino nag-a-apply ng COE? Sino mag-a-apply ng COE mo? Isa pa rin po yun. Yan po atin, paki-PM na lang po sa amin ulit ang full history ng inyong gustong mangyari. Yes, Miss Hussein. Yes, para po sa ikalawang katanungan. Opo. Balak po naming ituris kapatid ng asawa ko para may magbantay ng anak namin. Okay. Kasi nagtatrabaho po ako. Ayoko po kasing ipasok sa nursery ang baby ko. Yung sister-in-law ko, may anak siya.
gusto din niya dalhin dito sa Japan. Ayaw niyang iwan sa Pinas. May asawa siya, taga dito sa Japan. Kaso hiwalay na ilang years. Gusto lang na yung anak lang niya ang magkabisa para makapunta dito sa Japan. Pero yung tatay sa ibang city nakatira. If ever po ba magkabisa yung anak ng sister-in-law ko, pwede kaya sa side namin tumira yung bata at dito mag-school? Kasi ang mama niya, kukunin naming tourist visa lang. Okay lang po kaya yun? Hindi po ba ma-question ng immigration ang bata kung bakit nasa amin? Pwedeng ma-question kung malalaman po, no? Actually, pag na-tourist visa ka naman dito, kung saan ka nakatira, basta walang illegality, it's okay. Pag may illegality, yun ang problema doon. Ang medyo complicated din yung mga tanong niyo po. Kasi unang-una yun sa visa, sabihin na natin, mabisahan yan. And then yung nanay nasa inyo, yung tatay sa kabila, yung bata nasa kabila, ganon. Bali, ang ibig niyo po sabihin, tourist yung nanay kukunin. Oo. Tapos yung bata, parang ang gusto nun, maampuran nila, doon na magtitira sa kanila, doon na mag-aaral. Ganun po ang gusto nilang mangyari. Pero ang mag-i-sponsor, yung tatay, if ever, mabigyan ng visa ng tatay. So, dalawang visa ang kukunin nila. Isang visa, nung bata, yung tatay kakuha. Yung nanay naman, kukunin naman ng kabilang pamilya. As tourist lang. As tourist lang. Oo. Yung bata, parang may chance. Kung talagang nakaregistered yan, na yung bata is yun ang tatay at gustong mabigyan ng eligibility, I think may chance po talaga mabigyan yung bata. Wala pa naman sa edad, di ba, yung bata, baby? 10 years old po. 10 years. May pwede po yun. Ang tanong lang, no, bakit hindi from the start kunin na ng tatay as COE? Bakit kailangan mo pa ituris? Pwede mong ituris, pero siya naman na mag-iimbita, di ba, from the start? May communication naman po yung father, kaya lang minsan lang. So, ang bali, hiwalay ang papeles. Yes po. Okay. Wala naman pong problema. Ang kala ko po kasi, sabihin niyong iimbitahin yung nanay at tatay na dun sa isang address, and then yung bata, ihiwalay nyo pagdating dito, saka ilalagay dun sa tatay. Tapos saka nyo i-apply ng eligibility, parang magiging complicated. Although pwede pa rin naman na pwedeng i-apply yun, hindi naman pagbabawalan ng immigration na i-apply nyo yan. Pero may mga dapat kayong ilagay sa reason letter. Dapat specific ang reason letter nyo kung halimbawang maging ganun ang sitwasyon. Kung from the start pa lang, nasa tatay na ang imbitasyon at itong nanay ay nasa inyo imbitasyon, I think it's gonna be better. Mas easier para po sa mga pag-apply ng bata sa eligibility. Yung po ang aking masasabi. Pero kung meron po kayong ibang idea, pwede po nyo i-try naman. The best thing to do is pumunta po kayo na immigration. Tanong nyo po, for the bata lang. For the bata. Kasi yung nanay, hindi na naman sila nung tatay, di ba? Yung para sa bata naman ang pinaka-target nyo para dito na mag-aral, di ba? Tanong nyo na po yung sa bata. At kung willing yung tatay talaga na talagang kunin dito at maayos ang tax niya, ang pera niya, ang tirahan niya, talagang kayang palakin yung bata at dito pag-aralin, pwede po yan yung i-apply. But make sure, once na in-apply nyo po ng COE ang bata, make sure na meron na po kayong kinausap na eskwela, meron na po kayong preparasyon sa ganito, gano'n. Kasi yan po ang unang titignan nila. Kasi marami po mga excuses, papupuntay ko dito kasi mag-aaral yung anak ko. Pero wala naman kayong kinakausap ang eskwelahan. Marami pong yan. Kaya kailangan meron na kayong eskwelahan at magkaroon din pa kayo ng record na nagtatanong na kayo din sa eskwelahan. Isa po yan. Isa pong maibibigay ko sa yung advance na ma-share dahil sa dami po ng aming experience ng mga ganyang bata kinuha dito. Ang isang worst po na nakikita ko na hindi nakukuha ang bata, hindi na-approve ang eligibility. Once na sinabi kasi para may kasama katuwang dito sa buhay namin. Sorry po, hindi nila ina-approve yan. Hindi pwedeng isipin mo na 16 years old para may katuwang kami dito sa buhay namin na magtrabaho, bawal. Usually, hindi po na-approve. But still, syempre, hindi ako immigration. I-double check nyo po. Yun na lang po ang aming masabi. PM lang po for any other concern. Yes, Ms. Say. Yes po. Ito po, Ms. Vicky, para sa ikatlong katanungan. Ma'am, lahat po ba ng mga anak na below 18 years old, makakatanggap po ba ng 5 lapad na ayuda? Depende po yan sa City Hall. At saka sinasabi nga po, pag 5 lapad na, yung 5,000, ulitin ko po muna, sa 5,000 muna, 5,000 lahat nabigyan. Nung nadagdagan ng 0, hindi lahat nabigyan. Kasi po raw, depende sa income yan. Ang
pinakamasasabi ko po dyan, pumunta kayo sa City Hall. Pakita nyo yung mga, passport nyo, pakita nyo yung alien card nyo, kung mabibigyan o hindi, para kaysa tanong dito, sagot dito, tanong na naman dito, sagot dito, maguguluhan kayo. City Hall po ang answer niya. Kasi po, every City Hall dito, iba-iba. Iba-iba rin ang isip. Iba-iba ang isip, iba-iba ang rules. Yung po ang aking masabi. PM lang po, any other concern. Yes. Yes, itanong ko lang po, yung anak ko permanent visa dito sa Japan. Umuwi ng Pinas para mag-aral. Ngayon po, kinasal sa Pinas. Kailangan po ba napapalitan yung passport na married? Kasi po, babalik siya dito sa Japan this month at di pa po kasama yung husband dahil kakakasal nga lang po. So, pwede naman papalitan dito yun. Pero, kasi kailangan i-report of marriage na po yan, no? Well, kung halimbawa nakapasok na yan, di kinasal ka. Pagkakasal mo, papasok syempre yan sa PSA. May lalabas na marriage certificate, di ba? And then, kailangan yung marriage certificate na yon ipadadala after. I don't think so. Maski pumunta muna rito and then pagdating na lang dito, i-report niya. Kasi kailangan sa immigration niya pag in-apply mo ng COE. So, yung kasal mo, pagdating mo rito, yung PSA mo, sa akin pong pagkakaalam, dadali mo yan sa sa Philippine Embassy. Philippine Embassy and then report of marriage mo na yan. Or either sa Pilipinas, sa Foreign Affairs, pwedeng i-report na yan. Dadali mo yung, para, for international po, yun ang alam ko. Kasi sa Pilipinas, hindi naman, matik na yan eh. Pag kinasal ka, pasok sa City Hall, pasok sa PSA, that's it. Dito sa abroad, I think, kailangan talaga nire-report po natin yan sa Philippine Embassy. And also, i-report mo rin yan sa City Hall na you're married. And then, about your passport, siguro dito, pwede mo nang palitan kaysa sa Pilipinas. But, kung gusto mo talagang ipapalitan sa Pilipinas, pwede naman, punta ka lang ng Foreign Affairs. Tapos, dala mo yung marriage certificate mo lang. Pwede rin yun. Nasa sa inyo yan. Both side, pwede nyo pong papalitan sa Pilipinas, pwede rin po dito sa Japan. Yes, Mrs. Singh. Kasal po ako sa permanent visa na Pinoy. 3 years pa lang po ako dito sa Japan. Kapag po ba humiwalay ako ng bahay, ibig sabihin po ba kailangan kong i-report sa immigration? Bala ko kasing bumukod. Kung sakali po ba na magre-renew na uli ako at hindi ko nagagamitin yung papel ng asawa ko, magagrant po kaya yung renewal ko for extension? Depende. Usually, talagang hinahanap pa rin nila yung kung sino una nag-sponsor sa'yo hanggang di ka na permanent. Hinahanapan po nila yan. Sa mga long-term visa, usually, kung sino halimbawa, yung lalaki ang nagdala sa'yo rito, and then, after hindi kayo nagkasundo, walay ka. Usually, ang nasi-share ko po, huwag mong palitan muna yung address mo, mag-usap na lang kayo, whatever, no? Ayoko ma-share po dito sa live, pero ang pinaka, dyan is, pag wala atang documents nung nag-sponsor, hindi nabibigyan. Hindi po ako immigration pero usually, huwag mong papalitan yung address mo. Doon pa rin, hanggang sa ma-permanent. Sabi nga nila, shogunay, pag na-permanent, kung talagang hindi kayo magkasundo, yun, mag-usap na lang kayo ng maayos kasi lately, medyo sensitive ang immigration. Marami kasing mga fake marriage, di ba? Pero kung talagang kinasal kayo, nagsama kayo, and then after a while, hindi kayo magkasundo, wala magagawa, talaga mas maganda maghiwalay, di ba? Okay lang yun. Pero for you, as a long-term visa, yung susunod na extension mo, hahanapin pa rin ang sponsor mo. Yun ang aking pagkakaalam. Hahanapin pa rin po. Kaya kung ako sa'yo, wag muna ikaw magpalit ng address. Yes. Yes, Miss Vicky, yan na po ang ating huling katanungan sa araw na ito. Yes, maraming salamat po. Palakpak lang naman. Director namin, sumigaw pa. Okay, Miss Susay, maraming salamat. Yes, and I'll see you again Monday. Yes, thank you, Miss Vicky. Diba? Ang ganda ng combination namin, diba? Palakpakan po natin si Miss Susay. Yay! Thank you. Ano siya, napapalakpak. Arigato, manager. Thank you. Mga katanungan galing sa ating mga kababayan ko. Ayan, ang ganda yun. Ganun yan. Ang ganda ko, diba? Sabay ganun eh. Yan po ang mga katanungan galing sa ating mga kababayan. Kaya kung may question po kayo, PM lang po. Pasensya na po kayo kung di namin kayo masasagot kagad. Dahil
Sasalamat kami, napakarami pong nagtatanong sa atin. And even this weekdays, meron po kami pupunta ng isang kababayan natin na ang mister niya nandito sa Japan. And we promise to meet them. But, ang gusto ko lang pong ipasabi sa inyo, gusto man po namin tumulong sa inyo, pero kung di po namin kaya, honestly, talagang sasabihin po namin dahil kami po ay tumutulong sa abot lang ng aming makakaya. Yan po ang ating masasabi. Ito na tayo sa quotes of the day. Ito po ang quotes of the day. Naniniwala ko with every mag-asawa, pag si Mrs. Masaya, masaya din ang relasyon at success ang buhay niyong mag-asawa. Yan po ang aking masasabi. O, di ba? Oo, totoo yan. Alam niyo, di ba? Sabi nga, if the wife is not happy, the husband cannot get any success at all. Naku, marami magagalit niya. Huwag magbahas. Pero minsan, sometimes I told the guys also, mga lalaki, meron kasing wagamama, selfish minsan tayong mga babae. I'll be honest, isa po ako doon. Nagiging selfish tayo in a way if the husband is really so nice. Sometimes we overlook na ang pagiging mabait ng ating asawa at nagiging tayong leader masyado. Lalo na sa mga misis na may magandang income. Kung walang income si boy, hindi na nagiging maganda ang minsang relasyon. Wag. The more na may income ang babae, the more dapat irespeto mo yung pagkalalaki ng lalaki. Diba? Pero hindi ako ganoon. Yeah, no. Actually, ina-adjust ko kasi sometimes you really need to be an actress, an actor to your wife and to your husband. Sometimes if your husband has the character which you knew na hindi maganda sa pagkatao niya, sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, you need to act different pananalita. You need to move different action for him to be good, even though you don't want it. I'll be honest with you, ako ay mabait na tao, pero minsan salbahe din. Anyway, nagiging artista po ako sa asawa ko. I'll share with you my feelings. Minsan kala nila galit ako, inis ako, pero no. I'm acting like that because for my husband to be a better man. Diba? Minsan hindi na nami-misinterpret ng husband ko yun, but I don't care. Kasi I want a long-time relationship with him. Kaya ako nagiging ganon. And sometimes we women are very selfish. Diba? Pasensya na, nasasabi ko po. I don't believe in, meron pong ako na, sa internet na 85% daw ang babae and 15% only for the men. I don't believe in that. I would say na I can be 55% and 45% for the men. Yun, hindi ko pwede naman sabihin 50-50 pa rin. Kasi mas maraming iniisip ang babae kesa sa lalaki. We take care of everything, lalo na yung may mga anak, yung may mga babies na pinag-aaral, and then nagtatrabaho ko pa rin. Mas minsan ang babae talagang responsible kesa lalaki. Diba? Kaparis ng halimbawa mamamalengke, talaga andyan yung budgeting natin. Although some men are very good in budgeting. Manager, he's very good in budgeting. I like him that way. He's very good talaga when it comes to budgeting. Sometimes makikita natin ay masyadong kuripat, but sometimes I feel like our manager here, as I would say, really, I've been with him for a long time, living with him for a long time. I saw him how he manage his money. And you can see, you can tell. That's why he's coming up very good now, very successful man. Yes. He's gonna be successful, but you know why? He's the man with honesty and with love. Oo. Sabi ko nga, diba? If I have my daughter, I really want my daughter to marry him. But he's really nice guy, he's really nice guy. Kaya mga women, don't think about the thing na kung may income tayo at ang lalaki walang income, masyado tayong bossing. No, we must not act like that. The more na tayo ang nag-i-income, the more na dapat pakita natin yung love sa asawa natin. Pero na lang kung ang lalaki matigas ang ulo, kailangan maging ganun tayo. O, nagkakabutan ng ulo yung bayaw ko. Anyway, speaking about husband and wife, minsan tayong mga guys,
Oo, minsan yung guys, alam nyo, man, mga babae, minsan mali na tayo, sinusundan tayo ng mga lalaki, o sige na nga, umuoo sa atin. No. Dapat pag alam natin our wife is doing bad, we should not ignore that. We should stop it. Anyway, ang relationship is very important. Trust. Diba? Trust and honesty. Yan. Importante po yan. Kasi kung wala ng trust sa isa't isa, ang relasyong nawawala ang pag-ibig. And ang pagiging totoo, honesty. I would say, since nandito ang aking pamangkin, I like him because he's a very honest boy. He's very honest boy. And I like him the way he's moving here in Japan. He's such a nice pamangkin for me. Napakabait ito. I will not mention the name, whatever the life is, but I like him. Because he's very honest to himself and he's very honest to other person as well. Yun yan. Okay, yan po ang ating ending. Baka umaba na naman, mag-hallelujah yung bayo ko. At syempre, welcome natin again ang ating audience participation ngayon. Si Tom and Jerry. Pasensya na po kayo, grabe. Pero wala pa akong nasabing commercial. Huwag niyong kalimutan ang aming Netflix. At ang aming langis ng buhay. And so, maraming salamat po sa inyong lahat. And siyempre, sa team Mag-usap Tayo, sa mga followers, number one, of course, sa Panginoon. Maraming salamat for being there, being patient, and very loving. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimashita. Thank you po. Bye. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo.お疲れ様でした。まあでも楽しかった。楽しいのが一番。もう行っちゃった。確かに。スパイスギルはね、勝本さんが書いたけど。Ah, okay. Look, yeah.
Start. So,